Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking issue dito sa mundo ng cryptocurrency at ito po ang crypto scam na kinasasangkutan ng isang Saudi prince impersonator na nag-promote ng isang peking meme coin. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga panganib o risk ng mga investors dito sa cryptocurrency, lalong-lalo na sa mga hindi kilalang project na bigla na lamang lilitaw. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin ito. At ayan, ano nga bang nangyari sa crypto scam na ito? Nito po February 17, isang peking account sa X, kilala ngayon bilang Twitter, ang lumabas na nag-a-announce ng launching ng isang tinatawag na official Saudi Arabia meme coin. Ang account na ito ay may pangalang Saudi Law Conf. Yan, Saudi Law Conf. At ginamit ang pangalan ng Crown Prince ng Saudi Arabia, si Ginoong Mohammed bin Salman, upang magmukhang lehitimo ang kanilang announcement. Ayon po sa mga eksperto, malamang na nahack ang account na ito ng mga scammers upang i-promote ang kanilang peking meme coin. Ang mga scammers na ito ay naglabas po ng peking impormasyon at iniendorso ang meme coin bilang isang opisyal na token ng Saudi Arabia. Kung magmukhang lehitimo ito, marami ang posibleng maloko at mag-invest sa token na ito na kung saan ay isang malaking scam. Dahil sa mga ganitong insidente, nagkaroon po ng matinding kalituhan sa crypto community. Ngayon ay paano po natin nalaman na ito ay isang scam? Yan, matapos po ang announcement, ang Saudi Law Conference na may hawak po ng X account ng Saudi Law Conf ay naglabas ng pahayag na nagsasabing na hack ang kanilang account at ang anumang nilalaman na inilabas mula rito ay hindi otorisado. Sinabi po nila na ang mga post na ito ay hindi kumakatawan sa kanilang opisyal na opinyon o posisyon. Nagbigay din ito sa mga tao na maging maingat sa mga ganitong uri ng scam. Ayan, bakit maraming tao ang nagduda sa meme coin na ito? Ayan, maraming mga crypto enthusiasts ang agad na nagduda sa legitimacy ng Saudi meme coin dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa tokenomics o mga detalye kung paano gagana ang token, mga plano sa paglago at transparency. Yan, nagkaroon ng mga alalahanin na baka isa lamang itong scam. Kung titingnan natin ay walang announcement mula sa gobyerno ng Saudi Arabia o mga kilalang opisyal na nagpapatibay sa project, kaya't maraming tao ang nagsabing maaaring isa itong panluloko lamang. Isa pa sa mga dahilan ng pagkabahala ay ang mabilis na launching ng peking token nitong February 10 sa isang website na tinatawag na pump.fun. Bagamat hindi ito nakakakita ng malaking interes mula sa mga investors, may ilan pa ring nag-invest at naranasan ang kaunting pagtaas ng halaga ng token. Sa kasamaang palad, dahil sa hindi tamang pamamahagi ng impormasyon at mga hindi klarong detalye, nagkaroon po ng pangamba ang mga tao na baka ito ay magresulta sa isang rug pull, kung saan ang mga creator ng token ay aalis na lang ng hindi inaasahan at iiwanan ang mga investors na malugi. Ngayon ay ano po ang epekto ng scam na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan, bilang isang crypto trader o investor dito sa Pilipinas ay malaking epekto po ang mga ganitong scam sa ating mga investment. Ang mga scam na tulad nito ay nagpapakita po ng kahinaan sa mundo ng cryptocurrency kung saan hindi lahat ng project ay lehitimo. Minsan ang mga scam ay may itsura ng mga opisyal na project, kaya't madaling maloko ang mga tao. Kung hindi tayo maingat at hindi natin naiintindihan ang mga palatandaan ng mga scams, maaring mawalan tayo ng pera na wala tayong kalaban-laban. Dahil dito ay kailangan po ng bawat Pilipino or bawat Pinoy crypto investor ng masusing pagsusuri sa mga project bago po mag-invest. Hindi po sapat na magtangkilik lamang sa isang project dahil sa hype o popularidad nito. Dapat ay malaman natin ang mga detalye ng token, ano ang layunin nito, sino ang nasa likod ng project, at paano ito magiging sustainable sa pangmatagalan or long term. Kung hindi po klaro ang mga sagot sa mga tanong na ito, malaki po ang posibilidad na ito ay isa lamang scam. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang insidenteng ito ay isang malupit na paalala na hindi lahat ng bagay sa cryptocurrency
o dito sa mundo ng cryptocurrency ay maganda o lehitimo. Ang mga scammers po ay patuloy na naghahanap ng paraan upang manloko at magpanggap bilang mga kilalang tao o mga institutions. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita na ang pag-iingat sa pag-invest sa crypto ay napakahalaga. Hindi po tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa mga announcement na wala namang solid na basihan o pruweba. Ang pinakamahalaga po dito ay ang edukasyon. Dapat po nating matutunan kung paano mag-research at mag-verify ng information. Kung tayo ay may mga kakilala o kasamahan sa crypto space, magtanong at mag-exchange ng mga insights. Huwag pong magpapadala sa mga scams na nangangako ng mabilisang kita dahil kadalasan ito po ay may kaakibat na panganib na magdudulot ng malaking pagkalugi. Ngayon ay paano nga ba tayo makakaiwas sa mga ganitong scam? Bilang mga Pinoy crypto trader at investor ay may ilang paraan para makaiwas tayo sa mga ganitong scam. Una ay siguraduhin na may sapat na research po tayo bago po tayo mag-invest. Tumingin po tayo sa mga opinyon ng mga eksperto at maging mapanuri sa mga white papers ng project. Kung walang malinaw na impormasyon tungkol sa project, mag-ingat. Pangalawa, alamin kung may mga official channels na nag-iendorso sa project. Kung hindi ito supported ng isang lehitimong kumpanya o gobyerno, ituring ito bilang red flag. At sa huli, bilang isang crypto investor, ang pinakamahalaga ay ang maging responsable at laging maingat. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa mga scam at magpapatuloy sa paglago ng ating mga investment sa tamang paraan. Ang incidenting ito ay isa po itong malupit na wake-up call sa atin. Hindi po sapat na magtiwala tayo sa mga sikat na pangalan o hype sa paligid ng isang project. Kaya kailangan natin maging matalino at magkaroon ng masusing pag-aaral o edukasyon bago sumabak sa mundo ng cryptocurrency. Kaya huwag matakot magtanong at mag-research. Ang susi sa pagiging matagumpay na crypto trader o investor ay ang tamang kaalaman at disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.